Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1051. 1051. Si Yefan ay nakaramdam ng matinding sakit, tulad ng 1,000 kagat ng insekto, habang ang magic sword ay tumusok sa kanyang dibdib, ito rin ay bumagsak sa bahagi ng kanyang puso. Hindi. Su Qingzhou ay sumugod kay Yefan na umiiyak nang makita niya ang eksenang ito. Wala siyang pakialam kung mayroon siyang anumang paraan upang iligtas si Yefan, kaya maaari lamang siyang magmadali at desperado. Pero paglapit niya sa lugar kung saan nakatayo si Frederick, tinamaan siya ng mental wave. Tinakpan ni Su Qingzhou ang kanyang ulo sa matinding sakit, at direktang nahimatay sa lupa. Hindi ako nagsasarili, mahinang ungol ni Frederick, puno ng marahas na panunuya, paano? Naramdaman mo ba na ang buhay ay mas mabuti kaysa kamatayan? Mayroon bang uri ng sakit na tumatagos sa iyong puso? Huwag kang mag-alala, dahan-dahan kong gagamitin ang magic sword para sirain ang iyong katawan. Sirain ang iyong kaluluwa. Hayaan kang magdusa ng pinakamasakit na pagpapahirap sa mundo. Naramdaman ni Yefan na ang mga selula sa kanyang katawan ay nagsisikap na makabawi, ngunit ang bilis ng paggaling ay talagang hindi makakasabay sa bilis ng pagkasira. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Ang nakakapagtaka kay Yefan ay ang pagkamuhi ni Frederick sa kanya. Saan ito nanggaling? You hate me so much, dahil ba kay L. Daisyle. Haha, wala akong pakialam sa kanya. Naiinis ako sayo, dahil hinihila mo pababa ang paborito kong Victoria. Victoria. Nang marinig ang pangalang ito, nakaramdam ng matinding galit si Yefan. Hilahin mo siya pababa. Paano mo siya kaladkarin pababa? Hindi kaya siya ang iniwan niya, niloko niya ang sarili niya, o kasalanan niya? Baka naman takot na takot siyang sumali sa clan at lumaban sa kaharian ng Doomsday. Dahil sa lumalakas na galit ay hindi alam ni Yefan kung saan bumulwak ang isang puwersa, at tila naibsan ng sakit. Sinamantala ang tawa ni Frederick, labis siyang nagmamalaki at tinamaan ng siko ang likod. Hindi inaasahan ni Frederick na kaya pang lumaban si Yefan kahit may butas ang dibdib niya at nasira ang puso niya. Bagamat hamina ng husto ang lakas nitong siko, napaatras pa rin si Frederick nang walang paabi. Tumalon si Yefan at kumawala mula sa magic sword, ngunit patuloy na bumulwak ang dugo mula sa kanyang puso. Hinawakan ni Frederick ang gilid ng kanyang dumudugong labi, ang gwapong mukha nito ay sobrang nakakatakot, damn. You dare to fight back? Do you think makakatakas ka? Alam ko ang lahat ng iyong kakayahan, at tiyak na mamamatay ka ngayon. Napahawak si Yefan sa kanyang dibdib, huminga ng napakahirap. Alam din niya na kung hindi niya mapaglabanan ang pabago-bago ng isip ni Frederick at hindi mahuhusgahan ng kanyang utak ang atake ng kalaban, wala siyang pagkakataong manalo. Ngunit, hindi siya nagkasundo. Kahit mamatay siya, ayaw ni Yefan na patayin ng lalaking ipinadala ng babaeng iyon. Bakit? Bakit niya gagawin ito sa sarili niya? Dahil ba sa umaagos sa katawan niya ang dugo ng lalaking iyon, ang angkan na iyon? Hindi kaya dahil nasaktan siya ni Yeshi, na ipasa niya ang lahat ng galit sa kanya. Siya ay isang bata lamang na walang maintindihan noon. Hindi sapat na iwanan siya, kundi magpadala din ng taong pumatay sa kanya. Talaga bang may napakalupit na biolohikal na ina sa mundong ito? Sa pilitang hinawakan ni Yefan ang zengang sword, nanginginig ang buong katawan, nakasandal sa lupa, umiindayog, hindi hinayaang mahulog. Nang makitang muli siyang aatakihin ni Frederick, at nakita ang desperadong sitwasyon ng buhay at kamatayan, ang pares ng mga mata ni Yefan sa loob, isang gintong parang apoy na liwanag ang bumungad. Ang kapangyarihan ng bloodline ng dragon na nakapaloob sa bloodline sa loob ng katawan ay muling lumundag. Kahit na hindi gusto ni Ye Fan ang sarili niyang bloodline, at kinasusuklaman pa ang bloodline ng Ye family sa kanyang katawan. Pero, kailangan niyang umasa sa kanyang bloodline para talunin si Frederick sa kanyang harapan. Nakita ni Frederick ang mga mata ni Ye Fan at ngumiti ng masama, sa tingin mo. Sa dugo ng Shenlong clan, hindi kita mapapatay. Masyado kang walang muwang, sinabi ko sa iyo lahat, alam ko ang lahat ng mayroon ka. Walang kwenta lahat ng ito. Dahil hindi mo man lang nakikita ang mga kilos ko. Wala nang silbi ang utak mo. Hindi umimik si Ye Fan, katulad din siya ni Mingjing, alam niyang walang saysay na umasa lamang sa kanyang dugo para gumaling. Ngunit, sa huling pagkakataong ibinagsak siya sa dagat ng demonyong opisyal ng bilangguan, ang pagpapalakas ng enerhiya ng bloodline at ang paglaki ng mga bagong selula ay nagbigay inspirasyon kay Ye Fan na bigyan si Ye Fan ng napakatapang na inspirasyon. Kung ang kapangyarihan ng dugo ng dragon ay makapagpapalakas ng sariling mga selula, kung gayon, mapalakas ba nito ang utak? Sa mahigpit na pagsasalita, ang utak ay bahagi din ng katawan, at ang utak ay binubuo din ng mga selula ng utak at iba pa. Ngunit dahil masyadong marupok ang utak, hindi ito masyadong magaling. Kung hindi mag-iingat ang isa, maaari itong masunog na parang sobrang karga ng kuryente. Sa makatuwid, gaano man katapang si Ye Fan, hindi pa niya ginamit ang gintong enerhiyang ito para direktang palakasin ang kanyang utak.
Kahit na ang mga salamangkero ay hindi direktang nagpapalakas ng utak mula sa isang physiological point of view, ngunit dahan-dahan lamang na nag-iipon ng mental na kapangyarihan sa utak upang mag-ehersisyo at bumuo ng utak. Ngunit, walang oras si Yefan para dahan-daang gamitin ang kanyang utak. Kung gusto niyang talunin si Frederick, kailangan niyang pagtagumpayan ang impluwensya ng pag-iisip ni Frederick at payagan ang utak na gumana ng maayos. Pagkatapos, ito ang pinakadirekta at epektibong paraan upang agad na palakasin ang utak. Ang paalang at patayo ay isang kamatayan, mas mahusay na subukan ito. Mabuti pang magpakamatay kaysa mapatay ng killer na pinadala ng babaeng iyon. Ang daming iniisip, sa katunayan, napagdaanan lang ito ni Yefan sa isang iglap, at pagkatapos ay nagpa siya ng husto. Gitling. Sa sandaling ipinalibot ni Yefan ang ginintuang enerhiya sa kanyang dugo papunta sa cerebral cortex, isang matinding sakit ng ulo na sapat na upang siya ay bumagsak sa buong katawan niya. Napakarupok ng utak kung kaya't maraming selula ng utak ang namamatay ng sabay-sabay, ngunit ang kapangyarihan ng dugo ni Shenlong ay maaaring magpanumbalik at magparami ng mga bagong selula ng utak, kaya ang kabuuan ay hindi necrotic ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang ganitong uri ng sakit ay tiyak na hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga normal na tao. Ito ay isang tao lamang na tulad ni Yefan na may batong puso at nakaranas ng hindi mabilang na paghihirap. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Yefan ay parang sumabog ang kanyang utak. Sa kanyang harapan, biglang nagkaroon ng kadiliman, na parabang ang buong kaluluwa ay sinipsip sa isang napakalalim na kailaliman. Banayad, hindi mabilang na mga light spot, kasing kulay ng mga bituin sa langit. Hindi alam ni Yefan kung ano ang nakita niya sa harap niya, at hindi niya alam kung patay na siya. Wala siyang alam. Sa di kalayuan, mula sa kadiliman ng kailaliman, parang may nakita si Yefan na papalapit sa kanya. Pabilis ng pabilis, sa wakas ay nakita na niya kung ano iyon. Umuungol. Gitling. Sa isang dagandong na yumanig sa kaluluwa, isang makapangyarihan at walang kapantay na dragon ang sumugod kay Yefan. Parang may nagugas sa kanyang kaluluwa, ang kamalayan ni Yefan ay lumabo saglit. Sa susunod na sandali, sa harap ng mga mata ni Yefan, nawala ang lahat ng kadiliman at liwanag, at ang kanyang mundo ay nagsimulang maging puting liwanag. Hanggang sa, ang mga mata ay naging lubhang malinaw. Zinc 6 Gifser 6 Vekaukaxil Noito 4 Fixtir 2 or 1 Var 37 Fas 48 Q Shamroy 3Q. Nang muling imulat ni Yefan ang kanyang mga mata at tingnan ang sitwasyon sa kanyang harapan, nalaman niyang tila hindi umaagos ang oras. Iyon ang sandali kung kailan siya aatakihin ni Frederick. Kabanata 1052 Ano ang mas nakakatakot? Ano ang ginawa 1052? Experience lang. Hindi malinaw si Yefan. Ang alam lang niya ay parang pinilit niyang pumasok sa utak niya ang kapangyarihan ng dugo, at hindi siya namatay. Tungkol sa higanteng dragon na iyon, hindi alam ni Yefan kung ano ang ibig sabihin nito. Sa katunayan, walang oras si Yefan para isipin ito, tutal, hindi pa tapos ang laban. Sa pagkakataong ito, ang utak ni Yefan ay hindi nakaramdam ng anumang sakit. Nakuha niya ito sa kanyang mga mata ng may katumpakan. Paano ito nangyayari? Mababa ba ang tingin sa kanya ni Frederick, o talagang mas matalas ang tugon ng utak niya? Hindi kaya, ang kapangyarihan ng mga bloodline ay nagpapalakas sa kanyang utak. Hindi lamang iyon, naramdaman ni Yefan ang posisyon ng kanyang puso, ang sakit ay hamina din ng husto, umaasa sa kapangyarihan ng dugo, ang kanyang pinsala ay naibsan. At ang kapangyarihan ng dugo ng gintong dragon sa buong katawan ay tila mas makabuluhan at malalim kaysa dati, at ang gininto ang texture ay mas malakas. Lakas. Walang katapusang kapangyarihan. Si Yefan ay hindi pakiramdam na isang taong sugatan. Kung hindi dahil sa sugat sa dibdib niya, pakiramdam niya ay mas malakas siya kaysa dati. Hindi alam ni Frederick kung ano ang nangyari sa katawan ni Yefan, lalo pa ang ginawa ni Yefan. Masyadong maikli ang oras, at hindi man lang napansin ni Frederick na may kakaiba sa ngayon. Sa tingin mo baka pakipakinabang na sigawan ka. Alam ko ang lahat ng iyong kakayahan, kaya huwag kang magpumiglas. Sabi ni Frederick, tinusok ng espada, ang silver gray na magic sword ay tila tumusok muli sa katawan ni Yefan. Ngunit sa sandaling ito, isang mayabang na ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Yefan, bigla niyang itinaas ang kanyang espada at ibinaba iyon. Ang marahas na layunin ng espada ay parang isang malaking talim na naghahati sa bundok, na nagdadala ng bagyo. Ang silver gray na magic sword light ay agad na nahati, at isang bitik na ilang metro ang lalim ang nahulog sa lupa. Napasigaw si Frederick, at lumitaw ang isang madugong peklat sa kanyang kaliwang dibdib. Tinakpan niya ang sugat, nakatitig kay Yefan sa paraang natulala, at sumigaw ng hindi makapaniwala, imposible. Paano mo mahahadlangan ang pag-atake ko? Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo, at ang gintong apoy sa kanyang mga mata ay mas matindi kaysa dati. Napakatalino. Paulit-ulit mong sinasabi, alam mo ang lahat tungkol sa aking mga kakayahan. Ngunit alam mo, sa mundong ito, mayroon pa bang mas nakakatakot kaysa sa pag-alam sa lahat? Tumingin si Yefan kay Frederick na naguguluhan. Ngumisi at sinabing, it's just, we think I know it all. Namula si Frederick at nagalit, bullshit. You can't be my opponent. You were just a coincidence just now.
Pagkatapos magsalita, tiniis ni Frederick ang sakit at pinalakas muli ang kanyang mga pagbabago sa pag-iisip, lumipat patungo kay Yefan. Isang espada ang tumilapon palayo. Gayunpaman, ang figure ni Yefan ay kumislap sa likod ni Frederick nang mas mabilis kaysa dati. Tapos na. Ang boses ni Yefan ay narinig sa likod ni Frederick. Isang malakas na espada ang malapit nang tumusok sa puso ni Frederick. Natulala sa takot ang mga mata ni Frederick. Kung wala ang bentahe ng mental power, hindi niya matatalo si Yefan pagkatapos ng disintegrasyon, hindi pa banggitin na ang blood power ni Yefan ay napabuti sa mas mataas na antas, at ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas din ng husto. Mahirap isipin kung paano siya mabubuhay. Kung siya ay tinusok ng espada ni Yefan mula sa likod. Ang pisikal na fitness ni Frederick ay hindi masama, ngunit hindi niya maihahambing kay Yefan, mamamatay siya. Ngunit nang malapit ng malutas ang labanan, napansin ni Yefan na may mali. Bigla niyang natuklasan na mayroong isang matalim at malakas na mahiwagang enerhiya na bumaril patungo sa lugar kung saan walang malay si Su Qingzhou. May mga tinambangan pa. Siyempre, hindi hahayaan ni Yefan na masaktan si Su Qingzhou. Wala pang isang segundo, tumalikod si Yefan at sumugod kay Su Qingzhou. Keng. Direktang hinarang ni Zheng ang sword ang isang bloke ng purple magic energy. Ito ay tulad ng isang magic bullet, tumpak at nakakagulat. Ang mas kakaibang naramdaman ni Yefan ay nasa likod niya pa rin. Matapos niyang harangan ng isang purple magic bullet, hindi mabilang na purple magic bullet ang bumaril kay Su Qingzhou at sa kanya mula sa malayo. Ngunit dahil masyadong malayo ang distansya, naghanda ng maaga si Yefan at hinarang ang lahat ng magic bullet sa pamamagitan ng patuloy na pagwagayway ng mahabang espada. Gayunpaman, ang clanging na magic bullet na ito ay nagpaparamdam pa rin kay Yefan ng malakas na kapangyarihang tumagos. Kung ito ay isang ordinaryong espada, natatakot ako na hindi ito makakalaban. Nang makita ito ni Frederick, bagamat puno ng ayaw ang kanyang mga mata, hindi na siya naglakas loob na lumaban, at nagmamadaling pumasok sa kakahuyan at mabilis na tumakbo. Nakita na ni Yefan na tinatakpan ng long-range na magic sniper na ito si Frederick mula sa napakalayo. Hindi nag-iisang dumating si Frederick, inireserba pa rin niya ang kanyang backhand sa isang pinag-isipang paraan upang maiwasan ang mga aksidente. Kung si Yefan ay nag-iisa sa oras na ito, maaaring baliwalain ni Yefan ang mga mahiwagang bala na ito at pilit na habulin si Frederick upang patayin si Frederick, ngunit kasama si Su Qingzhou, mapoprotektahan lamang niya muna si Su Qingzhou. Tumagal ng humigit kumulang 2 minuto para tumigil sa paglabas ang magic bullet. Hindi na tumayo si Yefan para habulin muli si Frederick, dahil imposibleng maabutin niya ito at mahanap siya sa loob ng 2 minuto. Damn! Bulong ni Yefan, ang hindi pagpatay kay Frederick ay tiyak na isang nakatagong panganib, dahil sa susunod, tiyak na mas magiging maingat siya. Gayunpaman, kailangan ding mag-alala ni Yefan tungkol sa magic sniper. Ewan ko ba, kung gaano kalayo ang putok ng magic bullet mula sa malayo, napakabilis ng takbo, eksaktong parang laser, isa talaga itong magic na hindi mapipigilan ng ordinaryong tao. Yefan! Sa oras na ito, tila napansin niya ang paggalaw, at nagmaneho si Yelongteng kasama ang isang grupo ng mga ahente at ilang sinaunang mandirigma. Naging berde ang mukha ni Yelongteng nang matagpuan niya si Yefan na puno ng dugo at si Su Qingzhou na walang malay. Alam niya ang lakas ni Yefan, at kahit sinong makakasakit kay Yefan ay hindi dapat maliitin. What the hell is going on? Sinong may gawa nito? Anong nangyari kay Miss Su? Nagmamadaling tanong ni Yelongteng. Malungkot ang mukha ni Yefan, iniisip ang sinabi ni Frederick, mayroon na siyang ideya sa kanyang puso. Niyakap niya si Su Qingzhou, tumayo, at sinabing, bumalik ka muna sa lugar ng militar, sasabihin ko sa iyo ng dahan-dahan. Tumango si Yelongteng at sinabing, akala ko ay direktang dadalhin mo si Miss Su sa ibang bansa, ngunit hindi ko inaasahan na aatake ka. Originally, nag-abroad kami, at ayaw kong mag-alala tungkol sa mga problema mo, sabi ni Yefan, pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Natigilan si Yelongteng, anong ibig mong sabihin? Tumingin si Yefan kay Su Qingzhou, na namumutla at nakoma sa sakit, at hindi maiwasang tumingin ng malamig, hindi mo ba gusto na ako ang manguna at sirain ang mga miyembro ng Holy Blood Society? I promise. At, gusto kong walang iwanan kahit sino sa likod ng kanilang paghahari sa katapusan ng mundo. Kabanata 1053 Hawkeye. 1053. Si Yelongteng ay halatang nabigla sa bigla ang galit ni Yefan mula sa loob palabas. Gayunpaman, alam din niya na hindi maginhawang makipag-usap sa labas, kaya nagmadali siyang nag-ayos ng sasakyan para ihatid si Su Qingzhou pabalik sa ospital ng militar. Nang siya ay dumating sa ospital, pagkatapos ng diagnosis, si Su Qingzhou ay nagkaroon ng ilang neurasthenia at qi deficiency. Pagkatapos ng 1 o 2 araw ng paglilinang, dapat ay maayos na siya. Habang nakahinga si Yefan, pumunta siya sa isang maliit na pavilion sa labas ng ospital kasama si Yelongteng at nakipag-usap tungkol kay Frederick. Alam na ang hamarang at umatake kay Yefan ay si Frederick pala, ang mukha ni Yelongteng ay natakot saglit. Frederick. Nakapasok talaga siya sa kabisera. Tumango si Yefan at sinabing, hindi nakakagulat. Sa kanyang kakayahan, hindi mahirap pumasok sa kabisera. Siyempre hindi mahirap.
Pero adventure din yun. Kung mag-isa lang siya, kung makatagpo siya ng tunay na master ng clan natin, kailangan pa niyang magpabalik-balik. Medyo hindi makapaniwalang tumingin si Ye Longteng kay Ye Fan, at sinabing, sabi mo. Halos patayin mo na siya. Well, nagsindi ng sigarilyo si Ye Fan, medyo naiinis na humihitit, at sinabing, halos. 1 segundo lang. Pero napakalayo nito, parang sniper. Gustong patayin ng mangkukulam ni si Xiaoshu. Maaari ko lamang huwag pansinin si Frederick at iligtas ang aking asawa. Bilang resulta, tumakas si Frederick. Damn! Matagal nang nag-isip ng retreat plan ang dalawang lalaking ito at nagtulungan sila sa isa't isa. Tama lang. Sumimangot si Ye Longteng at Bam Ulong, long distance. Isang sniper like mage. Hoy, Dragon King, alam mo ba ang ilang detalye tungkol sa Doomsday Kingship? Sabihin mo lang sa akin kung alam mo. Ye Fan Kalsada. Mapait na ngumiti si Ye Longteng, ako ang iyong tiyuhin, hindi ka ba nakakapagsalita ng mas mahusay? Itigil mo na ang paggawa nito. Naiinip na sabi ni Ye Fan, wala na siyang inaasahan para sa kanyang mga tinatawag na kamag-anak. Si Ye Longteng ay walang magawa at kinailangang bumantong hininga, kailangan kong sabihin, Ye Fan, ang iyong lakas ay muli akong nabigla. Muntik mo nang mapatay si Frederick, ang sama talaga ng anak mo. Akala ko dati, hindi mo dapat kayang harapin ang kalaban sa level ni Frederick. Bulong ni Ye Fan sa sarili, sa katunayan, tama ang kalkulasyon ni Ye Longteng. Kung hindi lang siya nagkataon, at desperadong ibinuhos niya ang kapangyarihan ng dugo sa utak niya, hindi talaga siya ang kalaban ni Frederick. Pero, binago ni Ye Longteng ang usapan, naiintindihan ko kung bakit naglakas loob si Frederick na pumunta sa kabisera para patayin ka. Si Hawkeye, pala ang nag-escort sa kanya. Sino si Hawkeye? Tanong ni Ye Fan. Mahigpit na sinabi ni Ye Longteng, ang Doomsday Kingship ay nasa ika-17, na may codenamed Hawkeye, at ang kanyang tunay na pangalan ay Melissa. Isa raw itong babaeng refugee na inampun ng isang malaking pirata. I don't know what coincidence, she entered the magic seminar and was accepted by Doomsday. Nagustuhan ito ng kanyang kabanalan. Siya ay ipinanganak na may napaka-espesyal na larangan ng pangitain, nakakakita ng mas malawak na pananaw kaysa sa mga ordinaryong tao, at makakita ng mas malayo. Sa seminar, nagdadalubhasa siya sa shooting magic, o sniper magic. Isang elemental na baril, na gawa sa isang espesyal na magic metal. Ayon sa aming impormasyon, maaari pa siyang maglunsad ng isang pag-atake hanggang 10 kilometro ang layo, at ang kanyang mga magic bullet ay makakaabot sa target sa loob lamang ng 3 segundo. 100 hit. Sa 3 kilometro, 1 segundo lang ang kailangan para maabot ito, at sa loob ng 100 metro. Sinasabing maliban kung mahulaan mo ang ruta ng pagbaril niya, makakalaban ka lang, at walang makakatakas. Natigilan si Ye Fan, may isang mahika sa mundo. Tama, dito napakalakas ng deity magic seminar. Ang kanilang mahika ay walang katapusan, lahat ng uri ng kakaiba, napabuntong hininga si Ye Longteng, isang sniper mula 10 kilometro ang layo, kahit na ang kanyang mapangwasak na kapangyarihan ay hindi ang pinakamalakas, ngunit ito ay talagang ang pinakamahirap na cold-blooded killer na bantayan. Tumango si Ye Fan, hindi nakakagulat na si Oleg ay nasa ika-19 na pwesto, ang lakas ng Hawkeye na ito, kung isa sa alang-alang, ay talagang mas malakas. Paano si Frederick? Saan siya nagre-rank? Tanong ni Ye Fan. Kakaibang tumingin sa kanya si Ye Longteng at sinabing, ito ang ikinagulat ko. Dapat mong malaman na si Frederick ang pang-14 sa Doomsday Kingship. Ang may codename na Magic Sword, ay siya. Ginagamit niya ito ay isang espada ng mahiwagang enerhiya, na maaaring pabago-bago, kontrolado ng kanyang makapangyarihang mental na kapangyarihan, at maaari ring lumikha ng kaguluhan sa pag-iisip, na nagdudulot ng mga guni-guni sa utak ng kalaban at hindi makapag-isip ng normal. Sa pagkakaalam ko, buong Europe, kasama niya. Sa mga kabataang kasing edad niya, walang mas malakas kaysa sa kanya. Ang galing ng magic talent, pisikal na kalidad, at ang magic swordsman skills na itinuro ng King of Doom ay talagang hindi maliit na bagay. Noong ikaw ay nasa mundo, dahil din sa wala kang kakayahan. Ang pakikitungo sa paghahari ng Doomsday, pagkatapos ng lahat, ang mga matatanda ay hindi magiging interesado sa mga laro ng mga bata. Kung hindi, isang Frederick, sa palagay ko hindi mo ito matiis. Bagamat hindi komportable si Ye Fan sa kanyang puso, kailangan niyang aminin na wala talaga siyang kinalaman kay Frederick noon. Lumalabas na siya ay pang-14 lamang. Ibig sabihin, kasama ang hari ng araw ng paghuhukom, mayroong hindi bababa sa 13 mas malalakas na salamangkero na kailangang harapin. Pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata at sinabi, hindi mo ito mabibilang ng ganito. Ang isang Doomsday King ay hindi na masusukat sa dami ng mga mago. Natawa si Ye Longteng, gayon din, hindi lahat ng salamangkero na may mataas na ranggo ay may mataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, tulad ng pangalawang ranggo na salamangkero. Ang prepeta, na sinasabing pangunahing responsable sa panghuhula, ay hindi mahusay sa pakikipaglaban. Kumuha ng sigarilyo si Ye Fan, nag-isip sandali, at sinabing, dahil si Frederick ang prinsipe ng Principality ng Lizideng, pwede ba akong maupo at maghintay? Huwag.
Sumimangot si Ye Longteng at sinabing, Frederick bagamat sila ay ang prinsipe ng Principality ng Lizideng, ito ay isang underground na mundo, at sa tingin mo ba ay ganoon na lamang ang malasakit ni Frederick sa maharlikang pamilya? Kahit napatayin mo ang lahat ng maharlikang pamilya ng Principality ng Lizideng, sila ay magdudulot lamang ng mali sa kamatayan, hindi mo pa rin mahanap si Frederick. Kahit, ito ay magbibigay sa Doomsday Kingship ng dahilan, na hindi mabuti para sa iyo at sa iyong mga kapatid. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Ye Fan, at may katuturan ito. Kung nagmamalasakit si Frederick sa kanyang maharlikang pamilya, hindi siya pupunta sa kabisera upang pumatay ng mga taong tulad nito. Kung gayon paano mo haharapin ang Holy Blood Society ngayon? Sinimulan ni Ye Fan na seryosong isaalang-alang ang isyong ito. Pinatay mo si Frederick sa pagkakataong ito, ngunit binigyan mo kami ng karagdagang impormasyon. Tila, ang Doomsday Kingship ay nagpadala sa oras na ito upang suportahan ang Holy Blood Society. Dapat ay ang Demon Sword at ang Eagle Eye. Ayon sa panloob na pag-aayos ng Doomsday Judging mula sa posisyon, ito ay talagang ilan sa kanila, na mas angkop, kung hindi, ang ranggo ay masyadong mataas, at hindi sila handa na ipadala ito upang makipagsapalaran. Sinabi ni Ye Longteng dito, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng layuning pumatay, Ye Fan, ikaw ang sarap kayang talunin si Frederick. Ito ay isang magandang pagkakataon. Bukas sa World Ancient Martial Arts Conference, dapat kang maging pinuno ng mga sinaunang mandirigma sa mundo. Pagkatapos ay pamunuan ng mga elite ng lahat ng mga sekta at mga sekta upang sirain ang Holy Blood Society sa ating Sia Kingdom pinakamabuting samantalahin ang mga kondisyon ng malaking bilang ng mga tao at sabay na patayin sina Frederick at Hawkeye. Kabanata 1054. 1054. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, hindi ako interesadong maging pinuno. Pakinggan mo ang ibig mong sabihin. Parang gusto kong gamitin ang lahat ng paksayon sa mundo bilang mga sibat. Ito ay hindi tungkol sa pagiging isang gunner, ngunit upang ipaalam sa kanila na maunawaan ang kanilang posisyon. Sa kritikal na sandaling ito lamang natin makikita kung sino ang mga tapat na ministro at kung alin ang mga itim na tupa, sabi ni Ye Longteng. Naiintindihan ni Ye Fan na ang angkan ay hindi gustong magbuhos ng dugo, at ang bansa ay hindi gustong gumamit ng mga tropa para magdulot ng kaguluhan sa publiko, kaya ang sinaunang martial arts school ay ang pinakahanda ng gamitin na kutsilyo. Karamihan sa mga sinaunang martial arts sects ay tumatanggap ng iba't ibang uri ng pondo mula sa estado sa buong taon. Itinataas nila ang kanilang mga tropa sa loob ng libu-libong araw at ginagamit ang mga ito ng ilang sandali, at natural silang lalabas sa mga kritikal na sandali, hindi pa banggitin na sila mismo ay inaatake at puno ng puot. Tungkol naman sa mga mandirigma ng sinaunang martial arts sect, kung gaano karaming tao ang mawawala ay hindi ang pinapahalagahan ng mga opisyal ng estado ng Sia at ng Angkan. Ang digmaan ay nagmamalasakit lamang sa panalo o pagkatalo. Walang sinuman sa kapangyarihan ang mag-iisip ng maaga kung gaano karaming mga sundalo ang mamamatay. Nagpatuloy si Ye Longteng, dapat kang tumayo at maging pinuno nila. Sa iyong kakayahan, tiyak na matatalo mo ang grupo. Sa ganitong paraan, pagkatapos makumplito ang bagay, makakabalik ka sa aming pamilya yan ng makatwiran, at maaari mo ring gaya ng iyong lolo, siya ay hinahangaan ng libu-libong tao. Maraming beses ko nang sinabi sa iyo, huwag kang sumama sa akin sa mga kamag-anak, hindi ako interesadong maging panganay na apo ng iyong pamilya Ye, lalo pa ang pagiging tagapagmana. Naiinip na sabi ni Ye Fan. Kung gayon, paano ka lalaban sa Holy Blood Society? Mag-isa ka ba? Tanong ni Ye Longteng. Kahit na gusto kong makipagsanib puwersa sa ibang tao, hindi para makabalik sa iyong pamilya Ye, lalo na sa pagiging pinuno, sabi ni Ye Fan. Nang gustong ipagpatuloy ni Ye Longteng na kumbonsihin si Ye Fan at sabihin sa kanya ang mga pangunahing punto, napansin niyang may naglalakad patungo sa kanila. Matagal na itong natuklasan ni Ye Fan, at sinulyapan ang matangkad at tuwid na figure na nakaitim. Kuya, bumalik ka na ba? Tinanong ni Ye Longteng ang kanyang kapatid nang makita niya ang kanyang kapatid, ano ang sinabi ng aking ama? Sinulyapan ni Ye Longyuan si Ye Fan na may komplikadong mga mata, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, sinabi mo ba sa kanya? Saglit na natigilan si Ye Longteng, tumingin kay Ye Fan, at pagkatapos ay tumango, sinabi ko na ang lahat. Dahil gusto ni tatay na samantalahin ang banal na pagpupulong na ito, hayaang bumalik si Ye Fan sa angkan, kuya, huwag mo itong pabayaan. Kung hindi mo ito bubuksan, dapat nakilalanin ninyong mabuti ang isa't isa. Ikalawang kapatid, huwag kang magsalita, hayaan mo akong kausapin siya ng mag-isa, sabi ni Ye Longyuan na nakakunot ang noo. Si Ye Longteng ay walang magawa, ngunit bilang isang tiyuhin, hindi niya maaaring panghimasukan ang kanilang biolohikal na ama at anak, kaya siya ay lumayo ng may kaba. Nang lumayo si Ye Longteng, tahimik pa rin ang pavilion. Napatingin si Ye Fan sa lalaking nasa harapan niya, ang lalaking malapit sa kanya sa dugo, na may halong emosyon. Sa wakas, sinabi ni Ye Longyuan, huwag mag-alala tungkol sa oras na ito. Napapikit si Ye Fan, anong ibig mong sabihin? Alam kong galit ka sa akin at hindi mo gusto ang angkan, ngunit hindi mahalaga, ang pamilyang Ye ay walang kinalaman sa iyo, ayaw mong bumalik sa angkan, mas mabuti, sabi ni Ye Longyuan. Nakaramdam si Ye Fan ng kirot sa kanyang puso at pinisil ng mahigpit ang kanyang kamay.
Bagamat kinasusuklaman niya ang angkan at nagalit sa kanyang biolohikal na ama, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong ugali si Ye Longyuan ngayon. Hindi niya sinasadyang makilala ang kanyang anak, na parang, hindi na ako makapaghintay na mawala siya rito. Si Ye Fan ay tumawa ng galit at sinabing, ayaw mo na akong makita. Bakit? Iniwan ko ang iyong pinakamamahal na anak na si Ye Feng, galit ka ba? Naparusahan na si Fenger, susundan kita sa mga bagay na ito. Gayunpaman, ang pamilyang Ye ay hindi ang lugar na dapat mong balikan, at ni ang Holy Blood Society o ang Doomsday King Power ay hindi mo dapat guluhin, sabi ni Ye Longyuan na may blankong ekspresyon. Huwag kang mag-alala, wala akong interes sa iyong pamilya Ye. Ngunit hindi ko sila pakakawalan, at hindi ka kwalipikadong pigilan ako. Sabi ni Ye Fan na may malungkot na mukha. Sumimangot si Ye Longyuan, mabahong brat. Sa tingin mo kaya mong ipaglaban ang Doomsday Kingship? Wala kang suporta sa clan, kaya tinamaan mo lang ng itlog ang bato. Sa sandaling nahuli ka sa puyo ng tubig ng pakikibaka sa pagitan ng mga sinaunang Diyos at ang paghahari ng Doomsday, hindi mo na malalaman kung paano ka mamamatay. Talaga bang iniisip mo na lahat ng nakikita mo ay kung ano talaga ang hitsura nito? Masyado ka pang bata. Haha. Ngumisi si Ye Fan, bata ako, matanda ka na, mas magaling ka ba sa akin? Wala ka talagang ibang masabi kundi ang umasa sa luma at ibenta ang luma. Anong alam mo? Sinaway ni Ye Longyuan, bitiwan mo. Dalhin ang iyong babae at pumunta sa ibang bansa upang mamuhay ng iyong sariling buhay, ang pakikibaka sa pagitan ni Siya at ng angkan, hindi mo kailangan ng tagalabas. Nang marinig ang mga salitang ito, parang sasabog ang dibdib ni Ye Fan. Ang lalaking ito, hindi lamang hindi humarap sa relasyon ng mag-ama sa pagitan nila, ngunit lumapit siya para itaboy siya at tinuro siya ng mga daliri. Kaya mo ba ito? Kailangan mo pa bang makinig sa kanya sa buhay mo? Sa sandaling naisip niya. Ito, hindi na makapaghintay si Ye Fan na umakyat at suntukin siya. Hindi ka kwalipikadong turuan ako kung paano gawin ito. Ibinaba ni Ye Fan ang kanyang ulo, ang kanyang katawan ay nanginginig. Malakas na sinabi ni Ye Longyuan, anuman ang aking mga kwalifikasyon, ikaw ay isang tagalabas sa Siaguo. Hindi na kailangang guluhin ang lahat dito. Natural na haharapin ng aming angkan ang mga taksil ng Holy Blood Society, at ang paghahari ng Doomsday ay kalaban din ng mga sinaunang Diyos. Kung ayaw mong maging kanyan, bilasan mo. Ngumisi si Ye Fan at nagtanong, makinig ka sa ibig mong sabihin. Mukhang gusto mong iligtas ang buhay ko at hayaan mo muna akong umalis. Takot ka na ba sa kamatayan ko? Walang kinalaman sa akin kung mamatay ka man o hindi, pero ayaw kong madamay ang isang taong makakaapekto sa Ye clan natin, sa katatagan ng ating clan. Malamig na sinabi ni Ye Longyuan, anumang hindi makatutuhanang pantasya, mas mabuting wala ka. Kahit napatayin mo ang mga taksil na iyon para sa angkan, wala kang mapapala. Naramdaman ni Ye Fan na siya ay malalagutan ng hininga, ang mga salita ni Ye Longyuan ay parang mga kutsilyo, na tumutusok sa kanyang puso ng maraming butas. Sa wakas, hindi na nakayanan ni Ye Fan, bigla siyang humakbang at hinawakan ang kwelyo ni Ye Longyuan, sumisigaw, oo. Wala akong backstage. Wala akong pamilya. Inabandona ako ng aking mga biolohikal na magulang mula pa noong bata ako. Ganyan ako. Isang taong walang pangalan na minamaliit ng iyong angkan. Pero at least umaasa ako sa sarili ko, step by step, and live up to now. Alam kong ayaw mong bumalik ako sa angkan ng Ye, ayaw kong bumalik ako sa angkan, pag nakawan ka at ang limelight ni Dat Ye Feng. Natatakot ka ba na matabyunan kita at pahirapan ang iyong buhay? Noong una, hindi talaga ako interesadong magpakitang gilas, pero dahil nag-aalala ka sa paggawa ko ng mabuti. Mabuti naman may gusto lang akong gawin para manatiling bukas ang iyong mga mata. Hinawakan ni Ye Longyuan ang pulso ni Ye Fan at kinagat ang kanyang mga ngipin, wala ka bang muwang? Hindi mo ba alam na may ginagamot ka? Isang sibat. Paano ang pagiging isang sibat? Sa ilalim ng pugad, wala nang matirang itlog, sa tingin mo makakatakas ka. Itinulak ni Ye Fan si Ye Longyuan, at naglakad pabalik sa ospital na may malungkot na ekspresyon. Tanging si Ye Longyuan lamang ang naiwan na nakatayo sa pavilion na may malalim na mukha, at bumantong hininga ng matagal. Kabanata 1055 ang iyong mga problema. 1055. Pagkaalis ni Ye Fan, dahan-daang naglakad pabalik sa pavilion si Ye Longteng. Kuya, anong nangyayari, hindi mo pa ba naiisip? Hindi mo ba nakikilala ng mabuti ang sarili mong anak? Ang mga mata ni Ye Longteng ay puno ng kalungkutan. Ikalawang anak. Huwag ka nang magtanong pa, mukhang natigilan si Ye Longyuan. Paano ako hindi magtatanong? Kahit nasa pananaw ng pamilya o interes ng bansa, kailangan kong alagaan ito. Sabi ni Ye Longteng na may pag-aalala, malinaw na sinabi sa amin ng tatay ko kaya gusto naming bumalik si Ye Fan sa pamilya Ye. Napakalawak ng pag-iisip ng matanda niya, ano ang iniisip mo dito? Gusto mo bang suwiin ang intensyon ng iyong ama? Biglang lumingon si Ye Longyuan, kumikislap ang kanyang mga mata, at nagtanong, maaaring tama ang aking ama. Paano naman si Fenger? Ang blood pool na iyon. Paano mo ito ipapaliwanag? Natahimik si Ye Longteng, na may bakas ng hindi matiis na ekspresyon sa kanyang mga mata, Fenger.
Talagang nagdusa, ngunit isang yarda ang iba, si Fenger ay ganito, at siya mismo. Huwag makinig sa panghihikayat. Kuya, sa tingin mo ba ay sadyang saktan ng ama ang sarili niyang apo? Sa mata ng ama, pabayaan ang apo, kahit na dalawa kaming anak na lalaki, ang mga ito ay mga pawns lamang niya. Walang makahuhula sa iniisip ng matanda. Natawa si Yelong Yuan sa kanyang sarili. Kuya, paano mo nagagawang ganito ang iyong ama? Napakabait niyang tao. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hindi niya kami pinapalo o pinagalitan. Pagkaalis ng nanay ko, si tatay lang ang nasa tabi namin. Paano ka naging dahil kay Fenger? Tretuhin mo na lang ng ganito ang sarili mong ama. Hindi naman sa may pagkiling ako sa aking ama, kundi. Hindi mo pa talaga naiintindihan ang puso ng iyong ama, sabi ni Yelong Yuan. Hindi ko maintindihan. Walang imak na sinabi ni Yelong Teng, sa tingin ko, ikaw, panganay na kapatid, hindi mo maiisip ang nangyari sa nakaraan, at hindi mo malutas ang buhol sa iyong puso, kaya ikaw ay nahuhumaling. Si Ama ang Diyos ng digmaan na hinahangaan ng lahat ng tao sa mundo. Ang nagawa ng bansang ito ay higit pa sa masusuri mo at ko. Kahit na hindi mo maintindihan ang ilan sa kanyang mga kasanayan, hindi ito nangangahulugan na siya ay mali. Ang kanyang kaalaman ay mas malalim kaysa sa atin. Dapat mong pag-isipang mabuti kung bakit gustong-gusto ng iyong ama na bumalik si Yefan sa clan. Sumimangot si Yelong Yuan, at bumantong hininga pagkatapos ng mahabang panahon na tumahimik. Pangalawa. Alam ko na ang imahe ng iyong ama sa iyong puso ay hindi natitinag, at lubos kong iginagalang siya. Ngunit may ilang bagay na walang kwentang pag-usapan. Hindi mo kailangang subukang kumbensihin ako, alam ko ang ginagawa ko, at ikaw. Mag-ingat ka sa iyong sarili. Pagkatapos magsalita, lumabas si Yelong Yuan sa pavilion. Ang pinakamalapit na daungan sa kabisera, isang tila ordinaryong cruise ship, ay umalis sa daungan. Sa isang VIP room ng cruise ship, isang mainit na babae ang nasa kalagitnaan. Nakahiga sa isang sofa. Ang batang babae ay may lilang buhok at isang mapang-akit na mukha. Nakasuot siya ng black eye patch sa isang mata, medyo katulad ng one-eyed pirata sa pelikula. Nakasuot siya ng purple leather jacket at leather pants. Ang kurba ay kamanghamanghang. Sa oras na ito, siya ay may hawak na puting sutla na scarf sa isang kamay, at may hawak na baril na mukhang isang siglo na ang edad at mukhang musket, at marahang pinupunasan ito. Ang baril na ito ay nakatanim ng iba't ibang kulay. Jewel, may malakristal na bagay din sa dulo ng baril, hindi ko makita kung para saan iyon. Bang! Ang pagkabasag ng baso ng alak ay nagpatigil sa paggalaw ng dalaga, nagtaas ng mga mata, at tumingin sa ibabaw ng may mapaglarong ngiti. His Royal Highness Frederick, bakit ka nagagalit? Hindi naman mabahong bata ang kabilang partido. Anyway, there is hell. Normal lang na hindi papatayin ang lalaking may pangalan ng hari. Si Frederick, na umiinom lang, ang nagbasag ng baso. Pinandilatan niya ang babae at sinabing, Melissa, bakit hindi ka nakarating ng mas maaga? Makipagtulungan ka sa akin para patayin siya. Itong babaeng may kulay purple na may isang mata ay walang iba kundi si Hawkeye, ang magic sniper, si Melissa. Darling, may kailangan bang itanong? Kung ilantad ko ito ng maaga, hindi kita iligtas ng hindi inaasahan. Paulit-ulit mong sinasabi na alam mo ang lahat ng kakayahan ni Lucifer, ngunit sa huli. Hindi ba ito kamangmangan? Tumawa si Sarah. Shut up! Kaya lang may breakthrough siya nung lalaban na siya. Paliwanag ni Frederick. Si Melissa ay nagbigay ng, oh, at humajijek, mas malala pa yun. Ang isang kalaban na makakalusot sa labanan ay mas mahirap harapin kaysa sa isang taong nagsasanay ng husto. His Royal Highness Frederick, sa tingin ko. Hindi namin tinatitigan si Lucifer sa ngayon, baka hindi na kita mailigtas sa susunod. At saka, hindi matutuwa ang kamatayan na makita ito, lihim kang nagtatago sa kanya, hayaan mo kaming makipagtulungan sa iyo upang patayin si Lucifer. Pagdating sa kamatayan, mas lalong ayaw ng mga mata ni Frederick. Talagang papatunayan ko kay Victoria. Mas magaling ako kay Lucifer. Kinagat ni Frederick ang kanyang mga ngipin. Bumantong hininga si Melissa, tumayo, at ibinalik sa holster ang elemental na baril sa kanyang kamay. 3 beses siyang umindayog, lumapit kay Frederick sa mapang-akit na paraan, umupo sa kandanga ni Frederick, at ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Frederick. Darling, huwag kang magalit, hindi ka pinaglalaroan ni Victoria, pero gustong-gusto ka ng kapatid kong samahan, isang gwapong binata. Nang makita ang kaakit-akit ng ngiti ni Melissa, kumabog ang dibdib ni Frederick. Nawala ang galit, at mahigpit niyang niyakap si Melissa, tumalikod, at idiniin sa sofa ang babaeng may purple na buhok. Hindi nagtagal, narinig ang saya ni Melissa sa VIP room. Ang tawa ni Yu Jiao. Ang Jingcheng Military Region Hospital, ang intensive care unit ni Su Qingzhou. Si Yefan ay naglakad pabalik sa ward mula sa labas at nakitang may tao na sa loob, tahimik na nakaupo, nakatingin kay Su Qingzhou nang may pag-aalala. Yue. Pakiramdam ni Yefan ay napakakomplikado nang makita niya ang magandang profile ni Ling Yue. Si Ling Yue ay nasa ulirat ngayon at hindi napansin na nakabalik na pala ang lalaki.
Mabilis siyang bumangon, biglang namula ang kanyang mukha, sinukli niya ang kanyang buhok para itago ang kanyang kahihiyan, ibinaba ang kanyang ulo at sinabing, ikaw. Nakabalik ka na. Ako. Wala lang akong pakialam kay Xiaoshu, halika at tingnan mo. Hindi mo kailangang kabahan ng husto, hindi ko masyadong inisip iyon. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, maayos naman ang asawa ko, ngunit mahina ang kanyang pag-iisip, at dapat na siyang gumaling bukas at sa mga susunod na araw. Tumango si Ling Yue, bahagyang lamambot ang kanyang ekspresyon, at nawala ang pamumula sa kanyang mukha. Nakatayo ang dalawa sa kwarto, medyo malamig ang kapaligiran. Hindi alam ni Ye Fan kung paano niya haharapin ang babaeng ito. Sa pangalan, siya na ngayon ang kanyang fiancé. Bagamat ayaw niyang maging panganay na apo ng pamilya ni Ye, may intensyon si Wu Zhen na puwersahang pakasalan ng isang babae sa kanya, at tila may ganitong ideya din si Ling Qingfeng. Bilang karagdagan, nang umalis si Ling Bai, ipinagkatiwala niya sa kanya na pangalagaan mabuti si Ling Yue, marahil. Ito ay dahil din sa alam niya ang balita. Bilang resulta, gustong ganap na baliwalain ni Ye Fan si Ling Yue, at mahirap maging makatwiran. Ngunit, pagkatapos baliwalain, maraming problema. Pagkaraan ng mahabang panahon, ibinuka ni Ling Yue ang kanyang mapupulang labi, nag-aalangan na nagtanong sa mahinang boses, ako ba ay? Naging problema mo. Kabanata 1056 ang hinaharap. 1056. Paano ito? Ngumiti si Ye Fan, ngunit medyo nakonsensya. Nagsisinungaling ka, I can feel it, hindi mo alam kung paano haharapin ang relasyon ko, di ba? Tanong ni Ling Yue. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay tumango lang siya at sinabing, medyo nalilito ako. Pero wala akong opinyon sa iyo. Alam kong hindi mo mapipigilan ang iyong sarili. Bahagyang ngumiti si Ling Yue, talagang hindi ka galit sa akin. Siyempre, naniniwala akong hindi ka rin kinamumuhian ni Xiaoshu. Lahat ng tao sa clan, pinilit ka, at wala itong kinalaman sa iyo, sabi ni Ye Fan. Pero, may ginawa akong pinagsisisihan ko para kay Xiaoshu, makahulugang sabi ni Ling Yue. Nang marinig ito ni Ye Fan, agad niyang naintindihan ang sinasabi ni Ling Yue. Namula siya, at awkward na tumawa, hindi mo kasalanan ang lahat, hindi ako nakapagpigil, ang ganitong bagay, marami na akong nagawa. Nang marinig ni Ling Yue ang mga salita ni Ye Fan, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya ng galit, oo, kasalanan mo ito. Ikaw ang gustong sumilip. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, pagkatapos ay handa kang ipakita ito sa akin. Ngunit hindi niya ito sinabi. Lumamig na naman ang eksena. Pagkaraan ng mahabang panahon, tila nakapagdesisyon na si Ling Yue at sinabing, Ye Fan, anuman ang hiling ng mga miyembro ng pamilya, ang Diyos ng digmaan, o kung ano ang hilingin ng mga tao sa angkan, hindi ko sisirain ang relasyon ninyo ni Xiaoshu. Inaamin ko na ako ay medyo. Gusto kita, ngunit pinahahalagahan ko ang aking kapatid na babae kay Xiaoshu, kaya hindi na ako maaaring magkamali pa. Napalunok si Ye Fan at matigas na tumango. Kaya lang. Binago ni Ling Yue ang kanyang mga salita at nag-aalalang sinabi, kahit na hindi ako nakikialam sa iyong kasal, ang paghahalo ng dugo mula sa iba't ibang angkan ay talagang isang malaking bawal. Natatakot akong maharap ka sa hindi maisip na pressure, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, Yue, hindi ko masyadong maintindihan, bakit naiinis ang angkan sa kasal ng iba't ibang angkan. Baka kapag pinaghalo ang dugo ng angkan, may mangyayaring kakilakilabot. Ito, hindi ko masyadong alam. May kinalaman daw ito sa sinaunang panahon. Anyway, bawal ang clan sa bagay na ito, at lahat ay sumusunod dito bilang default. Basta magkasama kayo ni Xiaoshu, napaka-espesyal, hindi mo alam. Ang sarili kong bloodline ay humantong sa kasalukuyang sitwasyon, bumantong hininga si Ling Yue. Tumango si Ye Fan, tila may malaking problema, at makakahanap lang siya ng pagkakataon na malaman ito mamaya. Huminga ng malalim si Ling Yue at sinabing, okay, magaan ang loob ko nang malaman kung ayos lang si Xiaoshu. Aalis muna ako, para matahimik ka sa piling ni Xiaoshu. Sa panig ng aking lolo, ipapaliwanag ko sa kanya. Kahit anong problema ang maranasan mo, at least, hindi ako magiging hadlang sa pagitan nyo. Naantig si Ye Fan at medyo hindi makayanan, ngunit tumango lang siya at sinabing, salamat. Umiling si Ling Yue at naglakad palabas ng ward. Nang lalabas na sana siya, mahinang sinabi ng babae, kung nakilala kita bago pa si Xiaoshu. O kung katulad ka ni Ye Feng at lumaki sa isang clan. Baka mag-iba ang lahat. Nakaramdam ng kakaiba si Ye Fan sa kanyang puso, tumawa at sinabing, walang kung, sa mundong ito. Tama. Ha! Ngumiti si Ling Yue at tahimik na lumabas. Nang lumayo si Ling Yue, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Ye Fan. Sa totoo lang, kailangan pa rin ng maraming konsentrasyon upang labanan ang tukso ng isang magandang babae tulad ni Ling Yue, at mayroon pa rin siyang fiancé na halo sa kanyang ulo. Laging naaawa si Ye Fan sa iba, kung mas makatwiran si Ling Yue, lalo siyang nahihiya. Napaka-irresponsible ni Hide Hineng, tinitingnan ang katawan ng mga tao ng walang kabuluhan. Umiling-iling, inalis ang ilang mga iniisip sa kanyang isipan, bumalik si Ye Fan sa tabi ng kama ni Su Qingzhou at tahimik na sinamahan ang kanyang asawa. Umaasa siyang nakita siya ni Su Qingzhou sa unang pagkakataon na nagising siya.
Bago ko namalayan, lumipas ang kalahating araw, at dumidilim na. Sa kalagitnaan, pinapunta ni Yelongteng si Xi Lin Yuan at hiniling na dumalo sa preparatory meeting bago ang conference, ngunit tumanggi din si Ye Fan. Pakiramdam niya ay walang dapat ihanda, maliban sa hanapin ang Holy Blood Society at ang grupo ni Frederick, at patayin sila. Kung tungkol sa kung sino ang magiging pinuno ng aksyon, walang interes si Ye Fan. Kung ano ang gusto niya ay ang resulta. Bandang 8:00 ng gabi, nakaupo si Ye Fan sa tabi ng kama ng ospital, tahimik na nanunood. Bigla, nalaman niyang nagbago ang bilis ng paghinga ni Su Qingzhou, at ang babae ay tila binangungot sa kanyang pagtulog, kumunat ang kanyang mga kilay, at bumubulong sa pangalan ni Ye Fan. Hindi. Ye Fan, huwag kang mamatay. Asawa. Kaagad na inabot ni Ye Fan at hinawakan ang malambot na damo ng babae, habang ang kabilang kamay ay hinaplos ang noo ni Su Qingzhou, at masiglang sinabi, asawa. Ano ang nangyayari sa iyo, Mrs.? Ikaw, nagkakaroon ka ba ng mga bangungot? Alam ni Ye Fan na dahil nananaginip si Su Qingzhou, nangangahulugan ito na ang kanyang paggaling ay mas mabilis kaysa sa inaasahan at maaari siyang magising. Oo nga, si Su Qingzhou ay natulala, at tila nagising matapos marinig ang boses ng lalaki. Husband. May luha sa gilid ng kanyang mga mata si Su Qingzhou. Tumingin siya kay Ye Fan na may takot sa kanyang mga mata, I'm sorry. I don't want to hurt you. I don't know what's going on. Ye Fan nang makitang nagising ang babae, tuwang-tuwa siya noong una, ngunit nang marinig niya ang mga salita ng babae, labis siyang nataranta, ano ang pinagsasabi mo, asawang tanga, paano mo ako masasaktan? Hindi kita naprotektahan ng mabuti. Masungit na sinabi ni Su Qingzhou laming-lingga siya sa paligid at nalaman niyang nasa ward siya. Natahimik siya sandali at nag-iisip, at sinabing, panaginip ba ito? Haha, kinurot ni Ye Fan ang mukha ng babae, silly wife, nananaginip ka pa rin kasama ko. I apologize. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay nagpakita ng masalimuot na pag-iisip, at sinabing, asawa. Gumaling ka na ba, paano si Frederick? Ano ang nangyari? Inalalayan ni Ye Fan si Su Qingzhou laban sa kanya, at sinabing, ibibigay ko ito sa iyo. Magbuhos ng tubig na maiinom, at pagkatapos ay sabihin sa iyo ng dahan-dahan, nagugutom ka ba? Umiling si Su Qingzhou, umiinom lang ako ng tubig. Wala akong gana. Nagbuhos si Ye Fan ng tubig para sa babae, at pagkatapos ay maikling ipinaliwanag ang mga sumusunod na bagay. Napakadelikado. Mukhang makapangyarihan talaga ang bloodline ng Shenlong clan. Talagang hindi inaasahan ni Frederick na, asawa, makakalusot ka sa labanan. Si Su Qingzhou ay may matagal na takot sa kanyang puso. Natawa si Ye Fan sa kanyang sarili, iyon ay dahil walang pagpipilian, kung hindi. Mas gugustuhin kung wala itong bloodline. Ang magagandang mata ni Su Qingzhou ay kumikislap, at sinabi niya, asawa. Kung sasabihin ko sa iyo na dati akong nananaginip, at nanaginip tungkol sa nangyari ngayon, maniniwala ka ba? Natigilan si Ye Fan, pagkatapos ay ngumiti. Sabi, ibig mong sabihin, napanaginipan ko na kalabanan ko si Frederick. O napanaginipan mo akong samahan ka sa ospital. Ito lang, ang larawan mo na tinusok ng espada, parang nakita ko na ito dati, sabi ni Su. Ibinaba ni Qingzhou ang kanyang ulo at sinabing, hindi ko lang alam, ang taong iyon ay si Frederick. Ngumiti si Ye Fan, kalokohan. Mrs., mahuhulaan mo pa ba ang hinaharap? Managinip, at pagkatapos. At pagkatapos ay tila magkakaroon ng katulad na eksena sa katotohanan, nag-aalangan na sabi ni Su Qingzhou. Kabanata 1057 walang patunay. 1057. Pumikit si Ye Fan, pagkatapos ay inabot niya ang mukha ng babae, at sinabing, asawa, tumangala ka at tumingin sa akin. Tumingin si Su Qingzhou sa lalaki, at nagkatinginan ang dalawa. Ngayon ka lang humingi ng tawad sa akin dahil nanaginip ka na nasaktan mo ako. Matigas na tanong ni Ye Fan. Kinakabahang tumanggaw si Su Qingzhou, sabihin mo sa akin ang totoo, nasa opisina ka ni Ye Longteng noong araw at sinabi mong gusto mo akong iwan. Dahil ba sa naniwala ka sa mga panaginip mo? Sinabi mo na iniwan mo ako dahil natatakot kang masaktan ako sa hinaharap. Seryosong tanong ni Ye Fan. Nagmamadaling umiling si Su Qingzhou, ngunit nag-aalangan na tumanggaw, at sumimangot, ako. Medyo natatakot ako sa nangyayari sa aking mga panaginip, ngunit ang mga panaginip ay panaginip kong tutusin, at karamihan sa mga ito ay malabo, at alam kong hindi ako masyadong makapaniwala. Ngunit, medyo nag-aalala nga ako, dahil may ilang mga larawan sa panaginip, at ang mga katulad na larawan ay lumalabas sa katotohanan. Pero ang pangunahing bagay, iniisip ko pa rin. Magkasama tayo, masyadong malaki ang panganib. Mas gugustuhin kung mamuhay ka ng maayos, hindi dahil masyado kang makasarili para saktan ka mismo. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, huwag kang tanga, bakit mo ako sasaktan kung wala kang gagawin? Normal lang na makatagpo ng ilang pagkakatulad sa pagitan ng panaginip at katotohanan. Ikaw na mismo ang nagsabi, hindi naman. I can't see many pictures in the dream clear, malabo lang, baka psychological suggestion lang ito.
Para sa akin, ito ang pinakamasakit na mawalay sa iyo, kaya huwag kang mag-isip ng tanga na iiwan mo ako sa hinaharap. Kailan? Narinig ito ni Su Qingzhou, naantig siya, at sa parehong oras ay nag-aalangan na sinabi, pero, ang mga tao ng angkan. Ang mga sundalo ay haharin dyan ng tubig at magtatakpan. Marami na tayong naranasan na magkasama, kaya ano ang dapat katakutin? Sabi mo, daan sa layag. Nang makita na ang lalaki ay sobrang kumpiyansa, si Su Qingzhou ay nakaramdam ng kaginhawaan, at tumango. Sige, Mrs., ipagkuha kita ng makakain. Kahit hindi ka nagugutom, kumain ka ng kaunti. Ngumiti si Ye Fan at hinawakan ang ulo ng babae, at lumabas para gumawa ng puting lugaw at steamed buns, nakakapreskong side dish. Matapos kumain ng kaunti si Su Qingzhou, bumuti ng gusto ang kanyang espiritu. Dinala rin ni Ye Fan si Ling Yue, binisita siya, at pinag-usapan ito. Si Su Qingzhou ay nagkaroon din ng masalimuot na hitsura sa kanyang mukha nang malaman niyang lalabanan ni Ling Yue ang kasal at hindi nakikialam sa kanilang kasal. Gayunpaman, naawa lang si Su Qingzhou kay Ling Yue, at hindi siya nakonsensya. Kung tutuusin, marami na siyang nahiwalay na pag-ibig, at kung ang kanyang matalik na kaibigan ay dumating upang mamagitan, hindi siya papayag. Asawa. Talagang. Huwag kang babalik sa pamilya Ye. Hindi napigilan ni Su Qingzhou na magtanong kung kailan niya tatapusin ang kanyang pagkain. Biglang lumubog ang mukha ni Ye Fan, at sinabi niya, hindi nila ako gusto noon, ngunit ngayon ay kapos na sila sa mga tao at gusto nila akong bumalik, hindi ba sa tingin mo ito ay nakakatawa? Pero sa tingin ko, si Commander Ye, kung tutuusin, ay sarili mong biological na anak. Ama, kahit na hindi ka bumalik sa clan, hindi mo na kailangang makipag-away sa kanya, hindi kanya mapoprotektahan noon, sa palagay ko. Nagmamalasakit siya sa iyo sa kanyang puso, bulong ni Su Qingzhou. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, huwag mo siyang banggitin, kung busog ka, iimpake ko ito, at makakapagpahinga ka ng mabuti. Nagpout si Su Qingzhou, asawa, bakit ka tumatakas ng ganito, saglit lang akong nakinig sa iyo, at nararamdaman ko na ginagawa talaga ito ni Commander Ye para sa iyong kapakanan at gusto mong huwag kang masangkot sa panganib, hindi ba? Hindi mo ba nararamdaman? Bakit kailangan mo siyang awayin? Ngumisi si Ye Fan, mabuti siya para sa akin. Hindi makapagsalita ng maayos. Sa tuwing nakikita ko ang isang tuwid na mukha, utang ko sa kanya ang parehong bagay na utang ko sa kanya sa aking nakaraang buhay. Ang ginagawa ko, hindi ko kailangan na bigyan niya ako ng pointers, dahil pinili niya na huwag akong pansinin noon. Ngayon hindi siya kwalipikadong turuan ako ng leksyon. Masayang bamantong hininga si Su Qingzhou, gusto talaga ninyong mga lalaki ang mukha, halatang ang biolohikal na ama at anak, hindi ba kayo makapag-usap ng maayos? Kailangan ninyong maging napakabaho. Siya ang hindi nakausap ng maayos at mukhang mayabang, paano ko malalaman kung ano ang iniisip niya? Sabi ni Ye Fan. Walang imap na umiling si Su Qingzhou, at bamulong, aba bata. Anong nakakairita dito? Tinatimad din siyang makipagtalo kay Ye Fan tungkol dito, para hindi mabalisa si Ye Fan sa kanya. Bamantong hininga si Ye Fan at sinabing, asawa, isipin mo itong mabuti, kung ang Holy Blood Society o ang Doomsday Kingship, maaari ba akong makatakas? Like this time, si Frederick ang lumapit sa akin. May tao pa ba sa likod niya? Sino ang magsasabi? Kahit mag-overseas tayo, natatakot ako na mas marami tayong problemang kakaharapin. Kaya sa pagkakataong ito, lumaban lang ako, hindi umatras. Kapag ang Holy Blood Society ay napag-usapan, kayo lamang ay maaaring mabawi ng tiyan niya ng kakayahang mag-imbestiga ng medyo, upang hindi ito matali, at pagkatapos ay magkaroon ng mas maraming hakbangin. Tumango si Su Qingzhou, nakikita ko, naglakas loob pa nga silang pumunta sa kabisera, talagang mas delikado ang mag-abroad. Ngunit lagi kong nararamdaman na, hindi dapat ito ang iyong ina. Well, hindi dapat ito naudyukan ng kamatayan, kung hindi, ang nangyari sa malayong silangan na lipunan ay hindi sana natapos ng ganoon kadali. Kahit hindi ito direktang nauugnay sa kanya, hindi direktang nauugnay din ito, sabi ni Ye Fan, na natatawa sa kanyang sarili, talagang bagay sila para sa mga lalaki at babae. Alam nila na pinanganak ako sa kanila, ngunit hindi nila ito aaminin kapag nakita nila ako. Ang isa ay nagsabi na siya ay isang tiyahin. Haha. Nakakatawa ito. Kung gaano ako hindi sikat sa kanila. Nalungkot si Su Qingzhou sa kanyang puso, naririnig niya ito, at sabik si Ye Fan na makilala siya ng kanyang mga biolohikal na magulang. Marahil ay mayroon silang sariling mga paghihirap, ngunit ito ay lubhang masakit para kay Ye Fan. Husband. Inabot ni Su Qingzhou at hinawakan ang isa sa mga kamay ni Ye Fan, at mahinang sinabi, kahit hindi ka nila nakikilala, hindi ka nag-iisa, huwag kang magsalita ng anuman sa hinaharap, mag-isa ka lang mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Ganitong bagay. Sasamahan kita. Tiningnan ni Ye Fan ang mapagmahal na mga mata ng babae, at ang kanyang puso ay mainit, at sinabing may ngiti, alam ko. Hindi ako nag-iisa ngayon. Iniisip ko lang para patunayan sa kanila na ako ay iniwan nila, hindi dahil hindi ako sapat, ngunit dahil sila ay masyadong walang kakayahan. Tiningnan ni Su Qingzhou ang seryosong mukha ng lalaki, tinikom ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, tanga,
hindi mo na kailangang patunayan kahit kanino, ikaw na ang pinakamaganda sa paningin ko. Tumingin si Yefan sa babae at sinabing may mapaglarong ngiti, mahal. Makatitiyak ka na ako ang pinakamagaling. Hindi ko kailanman ipinakita sa iyo ang aking pinakamahusay na kakayahan. Su Qingzuo natigilan siya saglit, at ipinikit ang kanyang mga mata, anong mga kasanayan. Tumawa si Yefan, sinuntok siya, niyakap si Su Qingzuo at hinalikan ng ilang beses. Itinulak siya ni Su Qingzuo nang nagmamadali, ay, baliw ka, ospital ito, ay, asawa, huwag kang ganyan. Masayang bumangon si Yefan, binitawan ang babae, at sinabing, hintayin mo ang oras na ito. Kapag natapos na ang bagay, ipaunawa ko sa iyo kung gaano ako kahusay. Nang si Yefan at ang kanyang asawa ay gustong maglaro sandali, may kakilala sa labas. Walang pagpipilian si Yefan kundi ang bumangon at tumalikod para buksan ang pinto. Hindi nagtagal at lumabas sa harapan niya si Xiao Ziner, na nakasuot ng pulang damit na may pares ng hugis lotus na mga braso. Zinc 6 Gipser 6 Vekaw Kextol Noito 4 Fextir 2 or 1 Var 37 Fas 48 Kextol, Aw Shambis 7 Dayop Shamroy 3Q. Miss Xiao, may hinahanap ka ba? Tanong ni Yefan. Kabanata 1058 Limitasyon. 1058. Kalokohan, dadaan lang ba ako? Inilibot ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata. Ngumiti ng mapait si Yefan, mahirap talagang makipag-chat sa babaeng ito. Tiningnan ni Xiao Ziner si Su Qingzuo sa loob at sinabing, hiniram ko ang lalaki mo para gamitin ito, walang problema. Sinabi ni Su Qingzuo, huwag mo akong tanungin, ang aking asawa ay hindi isang mahigpit na asawa. Oh, hindi ko nakita, ungol ni Xiao Ziner. At pagkatapos ay sinabi kay Yefan, lumabas ka, may itatanong ako sa iyo. Mukhang nahihiya si Yefan, iniisip na napakahigpit niya sa kanyang asawa. Bakit mo pinag-uusapan ang sarili mo ng ganyan? Lumingon siya at umamin kay Su Qingzuo nang nakangiti, at pagkatapos ay sinundan si Xiao Ziner palabas ng ospital. Pagkalabas niya sa ospital, naramdaman ni Xiao Ziner ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang kanyang figure ay lumipad palabas na parang nagninangas na pulang araw. Sundan. Nagtataka si Yefan kung ano ang ginagawa ng babae, ngunit humakbang siya pasulong at madaling sumunod. Sa layo-layo nilang dalawa, sa loob ng ilang minuto, narating na nila ang isang tigang na bundok na malayo sa lugar ng militar. Walang maraming halaman sa hubad na bundok, tulad ng isang inabandonang quarry. Miss Xiao, bakit mo ako dinala dito? Naguguluhang tanong ni Yefan. Lumingon si Xiao Ziner at nagtanong na may seryosong mukha, nabalitaan ko mula sa Dragon King, nakipag-away ka kay Frederick, ang magic sword ng ika-14 na Doomsday King, at muntik mo na siyang patayin. Tumango si Yefan at nang hihinayang sinabi, iniligtas ni Hawkeye, na natili siya sa likod. Pagkaraang marinig ito ni Xiao Ziner, may bakas ng hindi pagnanais sa kanyang mga mata, ang kanyang payak na mga kamay ay mahigpit na nakadikip, na parang bumubulong sa kanyang sarili, bakit? Akala ni Yefan ay mali ang narinig niya, ano ang ibig mong sabihin? Galit na sumigaw si Xiao Ziner, bakit mas mabilis kang umuunlad kaysa sa akin? Mas maganda ba ang bloodline mo kaysa sa akin? Paanong ang isang malaking tanga na tulad mo ay mas matalino kaysa sa akin? Natigilan si Yefan at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay, Miss Xiao, bakit galit na galit ka sa akin? Hindi na ako nakipagkompetensya sa iyo muli, at bukod pa. Hindi rin ako tanga. Para maging patas, hindi pa rin ako tanga pagdating sa cultivation. Good qualifications. Not bad. You must have encountered some shit luck. Phoenix girl ako. Masipag akong naglilinang simula noong nakaraang SciTech conference, paano ako magiging mas mahusay kaysa sa iyo? Si Xiao Ziner ay labis na hindi nasisiyahan. Si Yefan ay sobrang walang magawa, ito pala ang babaeng ito ay sinusubukang lampasan siya, ito ay talagang mahirap para sa kanya. Hindi lang ikaw ang nagsusumikap din ako. Totoo ang sinabi ni Yefan. Kinagat ni Xiao Ziner ang kanyang mga pilak ng ngipin at sinabing, pagkatapos ng sinaunang martial arts conference bukas, maaari nating labanan ang Holy Blood Society at ang Doomsday Kingship. Kahit na ang angkan ay magpapadala ng ilang mga masters, ang mga sinaunang Diyos ay hindi direktang ipapadala. Ibig sabihin, maaari tayong direktang makipaglaban sa mga matatandang iyon mula sa walang alikabok na kaharian, ang magic sword at ang mata ng agila. Hindi inaasahan na sinabi ni Yefan, ang angkan ay handang magpadala ng mga eksperto. Akala ko ba plano nilang direktang paalisin si Gu? Nagpadala si Woman ng mga tao. Ikaw ay hanggal, ang sinaunang martial arts sect ay halos walang mga mandirigma na umalis sa kaharian ng alikabok, mayroon pa ring mga paraan upang harapin ang larangan ng konsentrasyon, at ang mga mandirigma na pumunta sa kaharian ng alikabok ay ipinadala ng walang kabuluhan. Bagamat hindi aanyayahan ng angkan ang pinakamakapangyarihang mandirigma. Ang mga Panginoon ng mga lumang ninuno sa itaas na antas, ngunit ang ilang mga batang backbones ay kailangan ding maasa, gamitin lamang ang pagkakataong ito upang lumaban sa pagsasanay, sabi ni Xiao Ziner. Tumango si Yefan, I see, pero Miss Xiao, kung sasabihin mo ito sa akin, hindi na kailangang pumunta dito.
Sinasabi ko ito sa iyo dahil gusto kong kumpirmahin mo ang isang bagay para sa akin, sabi ni Xiao Ziner. Anong problema? Gusto kong makita kung anong antas ng kalaban ang maaari kong talunin sa aking limitasyon. Kung makatagpo ako ng magic sword, mapatay ko ba siya? Matigas na sabi ni Xiao Ziner. Biglang napagtanto ni Ye Fan na hinahanap siya ni Xiao Ziner upang subukan ang kanyang lakas, upang harapin niya ang susunod na labanan. Walang problema ito, gusto rin niyang makita kung saang yugto na ang paglaki ng dalagang phoenix. Okay, then please. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at nakangiting sinabi. Ikaw mismo ang magko-control, diretsyong sasalakayin kita ng buong lakas ko. Nanlamig ang mga mata ni Xiao Ziner, at pagkatapos putulin ang kanyang palad gamit ang kanyang mga daliri, mahigpit niyang pinisil ang patak ng ginintoang pulang dugo ng phoenix. Nagsusunog ng dugo ang phoenix. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inihagis ni Xiao Ziner ang pamamaraan ng pagsusunog ng dugo ng Nine Heaven Scroll. Tanging ang totoong Phoenix Bloodline, ang ganap na gising na mga miyembro ng Phoenix Clan, ang maaaring gumamit ng nasusunog na dugo at muling pagsilang mula sa abo. Ito rin ang pinakamalaking pag-asa ni Xiao Ziner, kung hindi, ang pag-atake ni Xiao Hong ay hindi makakapigil sa Shushan sa araw na iyon. Isang bahid ng ginintoang pula, sobrang mataas na temperatura ng apoy ng Phoenix ang nag-apoy mula sa kanyang palad at mabilis na kumalat sa katawan ni Xiao Ziner. Ang mahabang itim na buhok ni Xiao Ziner ay mabilis na naging pulang-pula, at ang kanyang ugali ay napakalamig sa isang iglap. Halos kasabay nito, ibinuka ni Xiao Ziner ang isang malaking puting pakpak sa kanyang likod, at isang pulang-pula na apoy ng Phoenix sa kanyang kamay ang bumubuo ng isang batang espada. Lumipad si Xiao Ziner, tulad ng isang diyosa na nagninangas na may gintong apoy sa hangin, ang kanyang kagandahan ay hindi nasusukat. Sa lupa, naramdaman ni Ye Fan na ang mga bato sa tuktok ng bundok ay sobrang init, at maging ang lugar kung saan nakatayo ang babae ay medyo natunaw, ngunit hindi na siya nagulat. Si Xiao Ziner ay mas malakas kaysa dati, ang kanyang apoy ng Phoenix ay nagsalubong ng mas mahusay at ang kanilang kapangyarihan ay mas puro, kaya walang bato na natutunaw sa lahat ng dako, tanging kung saan siya nakatayo, mayroong magma. Bukod dito, kung isa sa alang-alang ang bilis kung saan natunaw ang mga bato, ang temperatura ng Fangyan ay mas mataas kaysa sa nakaraan. Ngunit kahit na ganoon, hindi man lang naramdaman ni Ye Fan na kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Sa himpapawid, sumimangot si Xiao Ziner, hindi mo kailangan ang trick na iyon. Napangiti si Ye Fan, naintindihan niya ang ibig sabihin ng babae, at tinanong siya kung bakit hindi siya, naghiwa-hiwalay. Mukhang, hindi ko kailangan, sabi ni Ye Fan. Pakiramdam ni Xiao Ziner ay minamaliit siya, at biglang nagalit, kung gayon nasusunog ka, huwag mo akong sisihin na hindi ako seryoso. Hehe, huwag kang mag-alala, magaspang ang balat ko at makapal ang laman, kaya dapat hindi ako makapagluto nito sandali. Sabi ni Ye Fan. Malamig na bumantong hininga si Xiao Ziner, iniunat ang kanyang kamay, at maraming nagniningas na red light spot ang nagsimulang magtagal sa Phoenix Sword. Kaagad, ang isang malaking bilang ng mga apoy ng Phoenix ay nagsimulang magtipon sa espada ng Phoenix tulad ng isang puyo ng tubig. Mabilis na umikot ang mga light spot ng apoy ng Phoenix, parang mga talulot na namumukadkad mula sa loob palabas. Ito ang pinakabago at pinakamalakas na hakbang na pinagkadalubhasaan ko. Ang blood burning technique ay magagamit lamang pagkatapos magsunog ng dugo. Maaari kang maging unang guinea pig. Pagkatapos na sinasabi iyon, ang mga pakpak ni Xiao Ziner ay pumutok sa kanyang likuran, at ang kanyang katawan ay parang streak. Ang Crimson Meteor ay nahulog at sumugod kay Ye Fan. Red Lotus Phoenix Crying Sword. Si Xiao Ziner ay tila naging isang gintong pulang Fire Phoenix. Ang batang espada sa kanyang kamay, tulad ng isang tuko ng Phoenix, ay may hawak na pulang lotus na apoy at nahulog sa katawan ni Ye Fan. Nang bumagsak ang apoy na lotus, direktang nagliyab ang apoy ng Phoenix sa paligid ng katawan ni Ye Fan, at ang katawan ni Ye Fan ay natabunan dito. Ang isang matalim na tunog ng espada na pumutol sa hangin ay umalingaw-ngaw sa lambak tulad ng isang gagandong ng Phoenix. Kabanata 1059 na paggising. 1059. Naramdaman ni Ye Fan ang subtlety ng Fengyan stunt na ito, at wala siyang masyadong pakialam. Bagamat hindi siya nagkawatak-watek, inilabas din niya ang sun-covering sword. Laban sa mga apoy, ang espadang ito ay maaaring gumawa ng higit pa sa mas kaunti. Inikot ni Ye Fan ang kanyang katawan at kumaway, isang sword skill na tila maliit, ngunit nagdala ito ng reverse vortex, na parang may ripple of sword intent, na kumakalat, na pinipilit ang nagtitipon na Fangyan na umatras. Kasabay nito, ang Hidden Sun Sword ay nagpatuloy na gumuhit ng magandang arco pataas, isang sword intent na tila ibinubog sa kalagitnaan ng hangin, na may mas mabilis na bilis, na humahantong sa isang pagsasanay. Ito ay parang tubig ng Milky Way na umaagos sa itaas ng agos, bumabangga sa pulang lotus at espada ng Phoenix ni Xiao Ziner. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang sword intent at Fangyan ay tumangay, direktang nabasag ang hindi mabilang na mga bato, na parabang isang cannonball ang tumama sa tuktok ng bundok, at isang malaking halaga ng mga bato ang nahulog mula mismo sa tuktok ng bundok. Ang figure ni Xiao Ziner ay lumipad pabalik, ang mga pakpak ni Hong Ho ay pumutok,
at siya ay steady sa hangin, nakatingin kay Ye Fan na may mga komplikadong mata. Tahimik na kinuha ni Ye Fan si Covering Ri sa kanyang likuran, at nakangiting nagtanong, Miss Xiao, sumuko ka na, lumalaban ka pa ba? Iyan ay tinatakpan ng Sun Sword. Tumango si Ye Fan, oo, kung wala ang espadang ito, natatakot ako na kakailanganin ito ng maraming pagsisikap. Pero hindi kita matutulungan, di ba? Ngumuso si Xiao Ziner ng ayaw. Nagkibit balikat si Ye Fan, at ang espada ay binawi sa isang kisap mata. Sa totoo lang, Miss Xiao, hindi mo na kailangang bigyan ng masyadong pansin ito, bihira ka na sa iyong mga kapantay. Huwag mong gawin ito. Hindi mo kailangang sabihin na alam din ni Miss Ben kung gaano siya kagaling. Hindi ako mawawala ng tiwala dahil sa walang kabuluhang bagay na ito, malalampasan kita sooner or later. Sinabi ni Xiao Ziner bilang hindi pagsang-ayon. Ngumiti si Ye Fan, at nakita niya na ang init ng ulo ni Xiao Ziner ay talagang isang karakter na hindi umamin ng pagkatalo, na katulad ni Su Qingzhou at Chu Yunyao. Hoy, nasaan ang saplot mo? Saan mo itinago? Bakit biglang lumabas ang espada mo, tapos biglang nawala? Hindi maiwasang magtanong ni Xiao Ziner. Napakurap si Ye Fan, secret. Ayaw ni Ye Fan na malaman ng sinuman ang tungkol sa Sword God's Ring, ito ay masyadong mahalaga sa kanya, at kung hindi siya mag-iingat, magdudulot ito ng malaking gulo. Inilabas ni Xiao Ziner ang kanyang mga ngipin, kalimutan mo na ito. Ito ay hindi hihigit sa isang blindfold. Walang pakialam si Ye Fan kung ano ang iniisip ng mga babae, gayon paman, ayaw niyang pag-usapan ang paksang ito. Inalis ni Xiao Ziner ang nasusunog na dugo, bumalik sa kanyang orihinal na estado, bumagsak sa lupa, at maingat na nagtanong, sa palagay mo ba ang aking kasalukuyang lakas ay kayang talunin ng magic sword? Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba at sinabi, kung lalaban kayo ng ulo sa ulo, ang iyong Feng Yan ay dapat na mas mapanira, ngunit hindi mo masasabi na ang magic sword ay nanag sa kanya. Frederick, malakas ang impluensya ng mental power, hindi lang sa katawan ng pananakit ng espada niya. Lalo pang sumasakit sa espiritu, at hindi na nito magagawang gumana ng maayos ang utak. Kaya, kung may totoong laban, ang susi ay kung mayroon kang paraan para harangan ang kanyang espiritual na mahika. Sa madaling salita, mas mababa ako, Xiao Ziner Road. Tumango si Ye Fan, iyon ang katotohanan. Tinanggap ito ni Xiao Ziner ng mahinahon, na katulad ng inaasahan niya, ngunit pagkatapos ay nagtaka ang batang babae, kung gayon, paano mo napigilan ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip? Hindi ka nag-practice ng mental na kapangyarihan, at wala kang mga panloob na kasanayan. Saglit na nag-alinlangan si Ye Fan, iniisip na okay lang na sabihin kay Xiao Ziner ang totoo, at maaari niyang pag-usapan iyon, kaya maikli niyang ipinaliwanag ang sitwasyon ng puwersahang pagpasok ng kapangyarihan ng dugo ng dragon sa kanyang utak. Nang marinig ni Xiao Ziner ang katotohanan, ibinuka niya ang kanyang bibig at natigilan. Nang makita ang ekspresyon ng babae, nakaramdam ng kaunting kaba si Ye Fan, may nagawa ba siyang kakilakilabot? Iyon. Miss Xiao, bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Medyo kinakabahan ako. Tumawa si Ye Fan. Baliw. Baliw ka ba talaga? Malapit nang mag-collapse si Xiao Ziner, nililigawan mo ba si kamatayan? Napalunok si Ye Fan at nagtanong sa mahinang boses, anong problema? Delikado ba? Kalokohan. Wala akong narinig na sinuman na direktang gumagamit ng kapangyarihan ng dugo para palakasin ang kanilang utak. Ang utak ng magsasaka ay hindi isang meridian. Saan ka naglilinang? Saan ka naglilinang? Kung nakatagpo ka ng masyadong malakas na enerhiya sa panahon ng paglilinang ng mga meridian, mapipigilan sa oras, pero hindi maganda ang utak. Ang utak ay lubhang marupok, at kapag na-stimulate, maaari itong direktang maging tanga, o mamatay pa sa brain death. Sino ang kayang magbiro tungkol sa sarili nilang utak? In short, nanggugulo ka lang. Hindi na ako nakinig sa sinabi ko, sinong senior sa angkan ang maglalakas loob na gumamit ng kapangyarihan ng dugo para pabanguhin ang utak, kahit natutuchi, pabayaan ang kapangyarihan ng dugo na mas mahirap kontrolin. Hindi makapaniwalang sabi ni Xiao Ziner. Diretso na tumango si Ye Fan, ito ay medyo isang panganib, ang aking utak ay sumasakit sa kamatayan sa oras na iyon, ngunit sa kabutihang palad ay nalampasan ko ito. Tiningnan ni Xiao Ziner ang lalaki na parang halimaw, umiling at sinabing, sa palagay ko. Ang iyong kakaibang paraan ng paglilinang ay dapat na banayad na nakakaapekto sa iyong utak. Baka kasi hindi alam ng utak mo. Ito ay naging mas malakas din, kaya't maaari nitong mapaglabanan ang epekto ng puwersa ng linya ng dugo na sapilitang pinabango. Talagang iniisip ni Ye Fan, ang kanyang pagsasanay ay pumunta sa mga selula ng buong katawan, at bawat bahagi ay napupunta, ang kanyang mga selula ay mas malakas. Siyempre malakas din ang brain cells. Higit pa rito, hindi ito ang unang pagkakataon na isinama niya ang kapangyarihan ng dugo sa iba't ibang tissue cells, at iba rin ang resilience ng mga cells sa mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, ang lahat ng uri ng mga pagkakataon, at ang sariling pagsisikap na linangin, ay nag-ambag sa espesyal na sitwasyon na maaaring direktang tanggapin ng utak ang kapangyarihan ng dugo. Ang lakas ng pag-iisip. Nadagdagan. Maaaring hadlangan ng magic sword, saglit na bamulong si Xiao Ziner, tumingin kay Ye Fan ng may pag-iisip, at sinabing, pwede bang?
Nagising ka na sa kaharian ng dragon, ngayon. Natigilan sandali si Ye Fan, at nalilitong sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang kaharian ng Flood Dragon? Tumalikod si Xiao Ziner at nagsabi, hindi mo ba alam? Ang bloodline ng iyong Shenlong clan ay ang tanging bloodline na nagising sa kaharian. Hindi pa ba sinabi sa iyo ng Dragon King? Imposible, kahit tignan mo ang gintong liwanag sa katawan mo kanina. Hindi ako sigurado, pero ngayon makikita na talaga nila na may awakening bloodline ka. Medyo napahiya si Ye Fan, ayaw na niyang bumalik sa clan, patuloy siyang kinukumbinsi ni Ye Longteng, paano siya magkakaroon ng libreng oras para ipaliwanag sa kanya ang ilang bagay tungkol sa bloodline ng Shenlong. Hindi ko siya masyadong kinakausap, at hindi ko lang ito napag-usapan. Anyway, lagi akong nakikipag-usap sa sarili ko. Gusto mo bang ipakilala ako kay Miss Xiao? Umaasang tanong ni Ye Fan. Inilibot ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata sa kanya, mas magaspang na ideya lang ang maibibigay ko sa iyo, tutal, kabilang ako sa angkan ng Phoenix, at kaunti lang ang alam ko tungkol sa bloodline mo. Sa simpleng termino, ang pagmulat ng bloodline ng angkan ay karaniwang nahahati sa masinsinan at hindi umiiral. Lubusan, ang pinakamasinsinan, tulad ko at, Yuna. Kabanata 1060 natatangi. Kapag 1060. Banggit ng kanyang kapatid, naging komplikado ang ekspresyon ni Xiao Ziner, biglang nanlaki ang kanyang mga mata, at sinabi niya, oops. Biglang may naalala si Ye Fan at sumimangot. Ikaw, kasama mo si Yuner. Ang magandang mukha ni Xiao Ziner ay mapatla, napagtanto na ang bagay na ito ay napakaseryoso. Saglit itong pinag-isipan ni Ye Fan at sinabing, kung hindi mo sasabihin, hindi ko man lang naisip. Oo, kung hindi makapag-asawa ang iba't ibang angkan, paano ko ipapaliwanag kay Yuner? Namula si Xiao Ziner at sinabing, syempre magiging maayos kayong dalawa, dahil kung may halong dugo kayo sa hinaharap, magkakahalong dugo ang inyong mga anak. Natigilan si Ye Fan, ibig mong sabihin. Ang dugo ng angkan ay hindi malito, ang ibig mong sabihin ay hindi ka magkakaanak. May problema kaya ang mga batang ipinanganak. Ako, ewan ko ba, ganito ang rules, hindi ko pa nararanasan, sinong mag-aaral ng mga bagay na yan. Anyway, bawal kang hawakan si Yuner in the future. Ito ay lubhang mapanganib. Galit na sigaw ni Xiao Ziner. Si Ye Fan ay hindi nais na pukawin ng babaeng ito, kaya't iniunat niya ang kanyang kamay upang senyales na huwag siyang matuwa, at nakangiting sinabi, okay. Okay. Huwag na muna nating banggitin ito, sinabi mo ngayon na ang punto ng paggising ay ganap na hindi kumpleto, at pagkatapos ay ano? Huminga ng malalim si Xiao Ziner. Matapos makahinga ng maluwag, huminto siya bago ipagpatuloy ang paksa ngayon, ako man o si Yuner, bilang babaeng Phoenix at babaeng Phoenix, ang kadugo ng Phoenix ang tunay na nagising at lubusang nagising. Tayo lang ang ganap na makakagamit ng Bloodburn. Gaya ng Nirvana, na maaaring ipanganak muli mula sa abo, at ilang nangungunang mga trick na nakakapagsunog ng dugo, tayo lang ang makakapagsanay. Ang ibang clansmen, kahit sunugin nila ang kanilang dugo, ay hindi maaaring gamitin ang buong kapangyarihan ng dugo ng Phoenix, hindi nila ito magagawa. Isinilang muli mula sa abo, ang kanilang limitasyon ay mas mababa. Hindi lang ang aming angkan ng Phoenix, kundi pati ang iba pang mga angkan, kapanganakan at talento ay natukoy na ang limitasyon ng linya ng dugo. Dito, nagbago ang usapan ni Xiao Ziner, ang tanging exception ay ang iyong Shenlong clan. Oh, hindi ba tayo ang nagdedesisyon ng ating bloodline mula pa sa kapanganakan? Nakikinig si Ye Fan. Tumanggo si Xiao Ziner at sinabing, lahat ng mga angkan, kasama ang aming angkan ng Phoenix, ay hindi maaaring baguhin ang limitasyon ng kanilang linya ng dugo. Pero ang Shenlong clan mo, noong ipinanganak ka, halos magkapareho ang bloodline. Kailangan mong linangin sa loob ng iyong sariling angkan. Ang pamamaraan ng paglilinang na Shenlong 9 Transformations, o isang serye ng iba pang mga pagsasanay, upang mapahusay ang kapangyarihan ng sariling dugo. Tanging ang mga anak ng Shenlong clan na may mataas na talino at nagsasanay ng gusto ang makakalabas sa pinakamababang yugto ng Little Snake. Munting ahas. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, ano ang ibig sabihin nito. Pabirong sinabi ni Xiao Ziner, ito ay isang palayaw na ibinigay sa pinakamababang bloodline ng iyong Shenlong clan ng iba pa nating mga angkan. Iyong bloodline, noong una itong ipinanganak, isa lang itong Qianlong, tinatawag ding, Xian, na literal na nangangahulugang isang maliit na ahas sa tubig, kaya nakasanayan na natin itong tawagin. Biglang napagtanto ni Ye Fan na ang Xian ay isa talaga na hindi pa nagiging dragon. Ang pag-aanak ng mga ahas ay hindi kalokohan, ngunit, ang marangal na Shenlong clan ay tinatawag na isang maliit na ahas, na medyo nakakahiya. Mukhang karamihan sa mga anak ng clan ay hindi sapat. Nagpatuloy si Xiao Ziner, halos 80% ng mga anak ng Shenlong clan ay maaari lamang maging maliit na ahas, sa kanilang buong buhay. Sa katunayan, hindi man lang sila nagising. Sa yugto ng Hidden Dragon, ang bloodline ay maaaring tumaas ang kanilang hininga ng higit sa lahat. Gaano kapakipakinabang? Ang ikalawang yugto ay ang Horned Dragon, na siyang kaharian ng paggising sa tunay na kahulugan, at ang pangangatawan at lakas ay mapapahusay.
Ang pangatlong yugto ay ang Panlong, na medyo makapangyarihan, dahil ang bloodline ay nagsimulang magkaroon ng mabilis ang kakayahang makabawi, hindi marami sa Shenlong clan. Si Ye Feng, na inalis mo noon, ay nasa yugtong ito. Ayon sa kanyang edad, ito ay talagang hindi masama. Tungkol sa ika-4 na yugto, ito ang kasasabi ko lang, ikaw ang kaharian ng Jiaolong, na maaaring naabot na. Sa pagsasalita tungkol sa kaharian na ito, si Xiao Ziner ay mukhang maseryoso, at sinabing, sa kaharian lamang ng dragon, ang dugo ng dragon, maaari tayong tunay na maihahambing sa mga nangungunang angkan kabilang ang ating angkan ng Phoenix. Dahil kayang gisingin ng dragon ang isang uri ng ang kakaibang kakayahan ng iyong bloodline ng dragon. Long Wei. Long Wei. Medyo natuwa si Ye Fan nang marinig niya ang kakayahang ito. Hindi kaya kapag ginamit niya ang kapangyarihan ng dugo para pabango sa kanyang utak, ang marengel na anino ng dragon na nakita niya sa kanyang kamalayan ay may kinalaman kay Long Wei. Long Wei. Ano ang hitsura nito? Tanong ni Ye Fan. Kumunot ang noo ni Xiao Ziner at sinabing, hindi rin ako miyembro ng Shenlong clan, kaya maaari lang akong magbigay ng magaspang na outline. Iyon ay isang uri ng espiritual na kapangyarihan na natatangi sa iyong Shenlong bloodline, na tila may kinalaman sa iyong paggising sa Dragon Soul sa iyong bloodline. Ikaw sa sandaling nabanggit ko na ang iyong mental power ay biglang lumakas at maaaring labanan ng magic sword, naisip ko. Hindi mo ba sinasadyang nakapasok sa kaharian ng Jiaolong, at sa kapangyarihan ng dragon, maaari mong labanan ang mental power? Nakinig si Ye Fan. Lalo siyang naguluhan, at ang Dragon Soul. Ano iyon? Ay, sabi nila kabilang ako sa angkan ng Phoenix. Hindi ako galing sa angkan mo, paano ko malalaman ng malinaw? Gusto mong malaman? Pumunta ka at yayain mo ang pamilya mo. Walang imak na sabi ni Xiao Ziner. Matigas ang mukha ni Ye Fan, at tila hindi siya magiliw sa dalawang kapatid ni Ye. Pagtatanong nito ngayon, medyo nahihiya siya. Miss Xiao, ilang lugar ang nasa itaas ng Flood Dragon? Tanong ni Ye Fan. Napabuntong hininga si Xiao Ziner, sa itaas, nariyan sina Yinglong, Huolong, 5 kuko na gintong dragon, Qinglong, at sa wakas, ang maalamat na ninuno ng iyong angkan, si Shenlong. Ngunit hindi ko alam kung ano ang kaharian sa itaas. Ito ay pareho, dahil sa kasaysayan, hindi gaanong mga tao mula sa angkan ng Shenlong ang nakarating sa mga kaharian na iyon. Sa katunayan, wala pa akong narinig na sinuman na nakarating sa 5 kukoy na gintong dragon, lalo pa sa kaharian ng Qinglong at Shenlong. Sa madaling salita, ang Jiaolong ay isa ng napakabihirang kaharian. Ang pagiging makabisado ng Long Wei ay napakalakas. Sa tansya ko, kakaunti lang sa iyong Shenlong clan ang maaaring gumising sa Jiaolong, kaya bagaman ang iyong bloodline ang pinakamalakas sa teorya, ito ay sa teorya lamang. Hindi ko alam kung anong kaharian ang narating ng Martial God, kung sino man ang nasa itaas ng Jiaolong, malamang ay ang Martial God. Oh! Diretso na tumanggaw si Ye Fan, nakarinig ng kaunting emosyonal, tila napakalakas ng kanyang bloodline may potensyal para sa pag-unlad at paglilinang. Iyon. Kung gayon ano ang paggising ng kaluluwa ng dragon? Nako, hindi ko alam, hindi ko alam. Umiling si Xiao Ziner at sumigaw, huwag mo akong tanungin. Talagang hindi ko alam ang mga bagay na ito. Salamat Miss Xiao, naisip ko lang na napakatalino mo, dapat ay may kaalaman ka, at mayroon kang mabuting puso, kaya tiyak na sasabihin mo pa sa akin. Aw siyam bis pituhoy dayop siyam roy 3Q. Tigilan mo na ang pambabala sa akin. Hindi ako kumakain nito. Bahagyang bamantong hininga si Xiao Ziner, pagkatapos ay tumingin kay Ye Fan ng kakaiba, at bamulong, ngunit pagkatapos ay muli. Ikaw na lalaki. Kahit sa buong kasaysayan ng Shenlong clan, tinatansya na ikaw ay isang natatanging halimaw. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.